Hindi maisip ng Bayangwo na ang lungsod ng Sea City ay nagtatago ng napakaraming sangkatauhan ng mga zombie. Tulad ng pag-iiwan ng koponan ng pagsisiyasat sa lungsod ng Sea City, ibinahagi ni Jiang Yi ang kanyang mga natuklasan sa Bayangwo. Sigaw ni Bayangwo sa kawalan ng paniniwala, ano ang sinabi mo? Itigil ang kotse ngayon. Agad na bumagsak si Bailey sa preno. Nagpatuloy si Jiang Yi. Ito ay ganap na totoo. Ang horde ay matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng subway sa lugar ng Turtle Mountain, at ang bilang ay maaaring maging maayos sa milyon-milyon. Malaki ang tanong ni Bayangwo, paano mo ito natuklasan? Nag-atubiling sandali si Jiang Yi, na orihinal na nagpaplano na magsinungaling tungkol sa hindi sinasadyang pagtuklas nito, ngunit nakaharap sa isang matalinong tao tulad ng Bayangwo, nang ahas siyang hindi maglaro ng anumang mga trick. Matapos itong isipin, matapat na sumagot si Jiang Yi sa huling labanan ng zombie, lagi kong naramdaman na natapos ito ng bigla. Sa makatuwid ako ay pinaghihinalaan na ang mga zombie ay hindi ganap na tinanggal. Kaya sa mga araw na ito, aktibong sinuri ko ang iba't ibang mga subway, at sa wakas natuklasan ko ang kanilang pag-iral. Alam din ni Jiang Yi na sa pamamagitan lamang ng pag-alam sa kanila na ang krisis sa zombie ng Bayangwo. At ang iba upang makahanap ng isang pagkakataon upang maalis ang banta na host ni Yoang Kamiya. Si Bayangwo ay nagtanong sa isang malalim na tinig kung saan pupunta ka ngayon. Sumagot si Jiang Yi, at lumapit sa aking kanlungan. Matapos ibitin ang telepono, agad na inutusan ni Bayangwo si Bailey na lumingon at magtungo sa Jiang Yi shelter. Naguguluhan si Woody, tinanong, bakit muli ang duwag na iyon? Masyado siyang natatakot upang labanan ako. Inayos ni Bayangwo ang kanyang mga baso ng toad at sinabi, walang malasakit, hindi pa tayo maiiwan. Sinabi ni Jiang Yi na natuklasan niya ang isang malaking bilang ng mga zombie. Muli, habang siya ay nagsalita, biglang nagsimulang umubo si Bayangwo. Ito ay parang malapit na sa pag-ubo ng kanyang baga. Agad na kinuha ni Ming Chu ang medical kit at nagbigay ng 2 tabletas sa Bayangwo. Ang Bayangwo ay nag-cough ng mahabang panahon, at nang tumingin siya sa kanyang palad, natatakpan ito sa maliwanag na pulang dugo. Nakita ito, ang mga ekspresyon ng lahat ay naging labis na libingan. Nilamon ni Bayangwo ang mga tabletas at pagkatapos ay pinunasan ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Hindi mo na kailangang tumingin sa akin ng mga nasabing ekspresyon na may kakayahang ito. Hindi ko ito pinagsisisihan, pagkatapos ng lahat, ito ay dahil doon. Nagawa kong malutas muli ang mga krisis. Lahat ay may 2 panig. Ang pagbabayad ng kaunting presyo ay katanggap-tanggap. Ang lahat ng regalo ng langit ay may presyo na minarkahan ng lihim, lalo na sa apokaliptik na mundo. Dapat kang masanay sa mga ganitong uri ng mga bagay at huwag hayaang makaapekto ang iba pang emosyon sa iyong katwiran. Napakahalaga nito. Di nagtagal ay nakarating sila sa Jiang Yi shelter matapos ibitin ang telepono. Mabilis ding umuwi si Jiang Yi upang maghintay. Inihanda na niya ang kanyang kwento sa oras na ito, kahit ano paman, inilaan niyang i-drag ang River South Domain sa pag-iibigan na ito upang maiwasan ang mga ito mula sa pagkuha ng kanilang sarili na dumating lamang sa kanlungan. Sinabi ni Woody na hindi nais, hindi kami nilalaro ni Jiang Yi. Kung gagawin mo kaming pumunta dito nang wala, hindi kita papayag. Hindi pinansin ni Jiang Yi si Woody, nakatingin kay Bayan. Sabi ni Jiang Yi, sumama ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Hinayla ni Jiang Yi ang footage na nakuha ng mekanikal na daga na nagpapakita ng pinakamalalim na bahagi ng subway na puno ng hindi mabilang na mga zombie sa pagtulog. Ang eksenang ito ay nagpadala ng panginginig sa gulugod ng lahat, isang numero na. Higit sa lahat ng mga sangkawan na kanilang nakatagpo bago pinagsama. Gayunpaman, hindi sila natatakot sa mga zombie mismo. Sa halip, ang pagkakaroon ng mga zombie na ito ay nangangahulugang ang lahat ng kanilang mga nakaraang pagsisikap ay walang kabuluhan. Matapos mapanood ang clip na ipinadala ng Mechanical Rat, si Jiang Yi ay nagulat ng pagkabigla at nagpadala ng malubhang. Nagulat din ako nang una kong makita ang video. Marami lamang sa kanila. Kung wala ang iyong tulong, ang natitirang puwersa sa lungsod ay tiyak na hindi tatayo laban sa kanila. Kaya't maaari ko lamang hihiya na hilingin sa iyo ang lahat ng tulong. Minsan pa, sumimangot si Bayangwo at magtanong, may nakakaalam ba tungkol dito? Si Jiang Yi ay maaari lamang sagutin ng totoo, sa kasalukuyan lamang ang alam mo.
Wala nang ibang dapat magkaroon ng kamalayan. Ngunit si Bayang Wu ay tinitigan ng malalim. Jiang Yi, pinaghihinalaan mo ba na may mga tao sa likod nito? Ayaw ni Jiang Yi na ibahagi ang kanyang mga hinala. Nagpapanggap lang siya na ignorante at umiling-iling, hindi ko talaga masabi, ngunit ang bagay ay masyadong makabuluhan, at hindi ako maglakas loob hawak ang noo niya. Sinabi ni Jiang Yi, kung kahit na hindi mo ito mahawakan, baka iwanan ko ang hindi kilalang lugar na ito. Sinabi mo bang nag-aalok ang Blizzard City ng silid at board? Hindi pinansin ni Bayang Wu. Jiang Yi humor na patuloy na nagtanong mayroon kang iba pang mga natuklasan. Si Jiang Yi ay kumalat sa kanyang mga kamay na walang magawa. Paano ko malalaman? Hindi ako ilang profesional na investigator na nakakahanap ng sangkawan na ito ay higit sa lahat dahil sa swerte. Tumahimik sandali ang Bayang Wu at sinabi, susuriin namin ang bagay na ito hanggang sa wakas, ngunit pagdating ng oras, lahat kayo ay dapat makatulong. Medyo nag-aalangan si Jiang Yi expression. Iyon ay madali para sa akin na sabihin, ngunit ang iba pang mga puwersa ay nawala halos 80% ng kanilang lakas sa huling mahusay na labanan. Duda ako na maraming tulong ako. Ang Bayang Wu ay sinabi ng mahigpit, ito ang iyong tinubuang bayan, kahit na bumaba ito sa huling sundalo na dapat kang mag-ambag. Bumantong hininga si Jiang Yi, gagawin namin ang aming makakaya. Si Bayang Wu at ang kanyang grupo ay lumingon, at bagaman magalang na inalok ni Jiang Yi na manatili siya para sa hapunan, patag na tumanggi si Bayang Wu, na pinapanood ang pag-iwan ng koponan sa pagsisiyasat. Hindi mapigilan ni Jiang Yi ngunit buntong hininga ang kanyang kaso na nagdadala ng isang pahiwatig ng pagkakasala. Sa katunayan, si Jiang Yi ay talagang nagtago ng ilang mga katotohanan. Ang footage na ipinakita niya sa Bayang Wu ay isang maliit na bahagi lamang, at ang tunay na bilang ng mga zombie ay mas malaki. Pagkatapos ng lahat, nag-aalala si Jiang Yi na sa sandaling alam nila ang totoong sukat ng mga zombie, babalik sila, o kahit na sumuko sa CCT, na pinapayagan ang River South Domain na gamitin ang pag-ibig na ulap ng kabute pagkatapos na bumalik sa kotse, ang kapaligiran kabilang sa koponan ng pagsisiyasat ay medyo mapang-api. Nalutas lamang nila ang isang alon ng mga zombie, ngunit ang mga problema ay lumalaki lamang. Ang Bayang Wu ay nahaharap sa dalawang pagpipilian. Ang una ay humingi ng tulong mula sa domain ng River South. Ang pangalawa ay ang umasa sa kanilang sariling lakas at ang mga lokal na puwersa para sa isa pang welga ng decapitation. Walang alinlangan, ang unang pagpipilian ay ang pinakaligtas. Kaya nangangahulugan din ito ng pag-amin sa kanilang sariling kakulangan. Sa kanyang hinaharap, ang nakatayo sa mga mata ng mas mataas na pag-aalsa ay magbubulusok. Nagpapasalamat dito, gumawa ng desisyon si Bayang Wu. Alamin muna natin ang sitwasyon, subukang malutas ito sa ating sarili at hindi gulo ang mga punong tanggapan. Sa sandaling iyon, iminungkahi ni Bailey. Changing, bakit hindi tayo magtitipon ng ilang mga pangunahing puwersa at sinisiyasat muna ang lugar ng Turtle Mountain upang maunawaan ang sitwasyon? Tumanggi ang Bayang Wu, nang walang pag-aalangan. Talagang hindi namin hayaan ang sinumang makisali. Ngayon sineseryoso ko na ito ay hindi isang natural na sakuna, ngunit sa halip na gumawa ng isang tao. Kung iyon ang kaso, ang sinumang mula sa mga pangunahing puwersang ito ay maaaring maging mastermind sa likod nito. Woody Fron at sumigaw, sinasabi ba ng boss na may nag-abomba ng mga zombie? Sa palagay ko si Jiang Yi ang pinakakahinahinala sa mahusay na labanan. Ang lahat ng mga pangunahing puwersa ay nagdusa ng mabibigat na pagkalugi. Si Jiang Yi lamang ang minimal. Sinuri ng Bailey Changing, hindi ko akalain na siya ito. Si Jiang Yi ay hindi kulang ng mga mapagkukunan, at wala rin siyang dahilan upang gawin ito. Bukod dito, siya ang nagbigay sa amin ng impormasyon sa zombie. Woody pa rin ay hindi kasiya siya sigurado ako. Ito ay si Jiang Yi, ang taong iyon ay gumagamit ng pagkakataong ito upang maubos ang ibang lakas ng puwersa. Ngayon ay naglalaro siya ng magnanakaw, sumigaw, mahuli ang magnanakaw. Sino ang nakakaalam kung anong mga trick na nilalaro niya? Ang Bayang Wu ay tahimik sa lahat ng oras na ito, pagkatapos ng lahat. Ang mga ito ay mga haka-haka lamang, at hindi siya gagawa ng mga pantal na paghatol. Sinabi lamang niya na may malamig na titig, maglakbay tayo sa Turmoil Mountain. Ang lahat ay magiging malinaw sa sandaling makarating kami doon pagkatapos umalis ang koponan ng pagsisiyasat. Umupo lang si Jiang Yi sa sofa na naglalaro na may mas magaan na pilak,
na nakatitig sa gintong siga. Matapos ang labis na pag-iisip, nagpasya siyang sabihin sa lahat ng kanyang mga katawan ng lahat sa sandaling ito, ang koponan ng pagsisiyasat ay dapat na sa kanilang paglalakbay sa Turmoil Mountain at ang mga nakatagong zombie. Malapit na matuklasan, nangangahulugang ang tunay na digmaang zombie ay hindi malayo. Kung ang lahat ay napupunta habang inisip ni Jiang Yi ang nakaraang labanan sa labas ng set ng pagsamba sa niebe ay isang pagplay lamang, kung gayon ang paparating na mapagpasyang labanan na ito ay tiyak na magiging maraming mga antas. Panahon na upang ihanda ang mga ito sa pag-iisip. Inaktibo ni Jiang Yi ang sistema ng boses na tumatawag sa lahat sa sala para sa isang pulong. Nang marinig nila ang kanyang tinig, mabilis na nagtipon ang lahat sa sala. Alam ng lahat na tinawag lamang ni Jiang Yi ang lahat kapag nahaharap sa mga pangunahing isyu, ang kanilang mga mukha ay mausisa lamang na si Yang Shenzhen ay nananatiling kalmado tulad ng dati. Hindi tinalo ni Jiang Yi ang paligid ng bush at direktang nakasaad mula sa aking pagsisiyasat. Nalaman ko na ang krisis ng zombie na ito ay hindi isang natural na sakuna, ngunit ang isang tao ay gumawa. Mayroong isang malaking pagsasabwatan sa likod nito na naglalayong puksain ang buong lungsod ng Heavenly Sea City. Pagkatapos ay nagsimula si Jiang Yi nang natuklasan niya si Yuan Kamiya ay may maraming mga kakayahan, nag-usap sa pamamagitan ng paghahanap ng isang malaking bilang ng mga zombie sa lugar ng Turtle Mountain, kahit na binanggit na mula ng ang labanan ng 5 hukbo. Napansin niya ang mga katawan ng mga gumagamit ng kakayahan sa larangan ng digmaan ay naging walang laman na mga shell, parang ang kanilang mga essence ay sinipsip, na nag-uugnay ito sa mga epekto ng pandaraya. Essence. Hindi mahirap ibawas na ang Yuan Kamiya ay nagtataglay ng kakayahang umatras ng kamatayan na ito. Habang siya ay nagsalita, naglaro rin si Jiang Yi ng footage mula sa mechanical rat sa Turtle Mountain area, na sinasabi sa lahat na, kung tama ang kanyang panauhin, ang mga zombie na ito ay malamang na pinatay ni Yuan Kamiya sa tabi niya. Naging mapotla ang mukha ni Yang, tulad ng sinabi niya, kung yun ang kaso, kung gayon si Yuan Kamiya ay tiyak na papatayin ako. Sinimulan pa niyang ikinalulungkot ang paggising sa kanyang kakayahan sa Frost Essence Show Care. Lihim na nadama. Ito ay isang magandang bagay na hindi ibinigay sa akin ni Brother Jiang Yi ang hamog na nagyelo. Jiang Yi console. Huwag mag-alala, siguradong hindi mo maging pangunahing target niya. Hanggat maayos ang aming plano, ang kanyang mga scheme ay hindi magtagumpay. Kami ay nagpahayag ng pag-aalala, kung ang mga kakayahan ni Yuan Kamiya ay talagang ganyan, kung gayon dapat siyang magkaroon ng mga kakayahan ng 12-dosenang o kahit na daan-daang mga tao ngayon. Hindi ba siya magiging walang talo? Sino ang maaaring maging kalaban niya? Ilang sandali si Jiang Yi at sinabing mayroong isang tao na maaaring makitungo sa kanya, at iyon ang Bayangwo at ang iba pa. Hindi sa isang kasunduan. Nasaksihan nilang lahat ang nakasisindak na lakas ng Bayangwo na kanyang bayan. Napakalakas ng pamamaraan na maaari itong agad na sirain ang lahat, tulad ng nakita ko, kung hindi para sa malubhang epekto, ang kanyang rating ay maaaring maabot ang antas ng Epsilon. Sinimulan ni Jiang Yi na ibalangkas ang kanyang plano sa kanyang isip, kung nabigo ang kanilang koponan sa pagsisiyasat, dapat nating iwanan agad ang Sea City. Ang kanyang mga gamit sa aking puwang ay sapat upang matiyak na makakaligtas tayo. Bueno, kahit saan, ang tanging panghihinayang ay ang pagsuko sa kanlungan na ito na may isang nangungunang sistema ng pagtatanggol ng tier, dahil kung nabigo ang 7 tao na koponan, tiyak na isinaaktibo ng River South Domain pagsira sa buong lungsod. Naririnig ito, ang mga mukha ng lahat ay nakangiti sa mata. Matapos, bumagsak si Jiang Yi sa sofa at sinabi, lahat, maghanda. Pinakamainam na huwag magbago ng damit kahit na natutulog. Laging maging handa upang iwanan ang Heavenly Sea City. Pagkatapos ay binuksan niya ang remote control ng mechanical rat, na nagbulang-bulungan sa susunod, hayaang mamuno ito para sa Bayangwo at sa kanyang koponan. Matapos mamuno sa kanlungan, dumating si Bayangwo at ang kanyang koponan sa pasukan ng subway ng Turtle Mountain area. Tulad ng dati, ginamit ni Bayangwo si Ming Chu na gumagamit ng kanyang aerial scanning na kakayahan upang mag-scout. Inaktibo ni Ming Chu ang kanyang kakayahan, na maaaring masakop ang isang 3 kilometro na radius. Ang subway interior ay tila medyo ligtas, kaya mabilis na pumasok ang grupo sa tunnel at nagsimulang mag-advance sa paghahanap.